Veronica's point of view. Napahinga ako ng malalim habang nakatingin sa sarili ko mula sa salamin. Isa akong trainee sa simbahan para maging ganap na madre. Pero ayoko namang maging madre. Gusto ko kasing magkaroon ako ng sariling pamilya ko. At ang gusto ko ay maging isang guru talaga ako. Si mama lang naman ang may gusto na magmadre ako dahil ito ang pangarap niya. Kaso nabuntis siya ni papa kaya't hindi natuloy. Ang ate ko sana, kaso nag-asawa na siya. At saka pwede ko namang mapagsilbihan si Lord kahit hindi ako magmadre. Veronica, napalingon ako sa tumawag sa akin, si Jam. Siya ang pinaka-close ko sa simbahan at magkatulad kaming dalawa ng buhay. May kinakasal dun sa loob, manood tayo. Baka pagalitan tayo ni Father. Sagot ko. O kaya baka makita tayo ni Mother Tere. Lagot na naman tayo. Nakita kong umalis si Mother Tere, kaya walang magagalit. Sagot ni Jam. Isa pa, dun lang naman tayo sa gilid. Tapos kapag gwapo ang groom, sisigaw tayo ng itigil ang kasal. Sira ka? Natatawang anya ko. Pero sige na nga. Kahit man lang sa panonood, maranasan nating makapunta sa kasal. Lumabas kaming dalawa ng kwarto at nagtungo sa loob ng simbahan. Pumwesto kami sa gilid at pinanood ang dalawang ikinakasal. Hindi ko maiwasang mapatitig sa groom dahil ang lakas ng dating nito. Halata rin sa mukha ng lalaki na masaya siya. Sana all, hindi mapigil ang bulong ko. Ikaw babae, tinatanggap mo ba si lalaki bilang iyong mapapangasawa? Tanong ni Father sa bride. Hindi po, sagot ng bride. Nagsimula namang magbulungan ng tao. Naging interesado rin ako sa mangyayari pa. Ayaw niya pa? Lugi na nga sa kanya yung groom? Nakasimangot na sabi ni Jam. Pigilan mo ko, ako talagang papalit dyan sa bride. Hindi ko kayang magsettle sa isang bulag. Nakasimangot na sabi ng babae. Like, duh. Mas okay pa nung nakakakita siya eh. Gusto ko, ako yung inaalagaan. At hindi ako ang mag-aalaga. Ayoko ng pabigat sa buhay. Ang kapal ng mukha. Inis na sabi ni Jam. Pero pasalamat si Max, umabot pa kami sa altar. Noon ko pa gustong iwan yan eh. Naawa lang ako. Dagdag pa ng babae. Ako lang yata ang magtatagal sa kanya ng ganito. Walang magpapakasal sa bulag na kagaya niya. Abat, pigilan mo ko gawin ko talaga yung groom. Hindi mapigilang sambit ko. Wow, ako ang aagaw eh. Sabi ni Jam bago ako itulak ng mahina. Pero go na, magpaparaya na ako. Hindi na kita pipigilan. Baka ito na rin ang sign para magkaroon ka ng sariling pamilya. Hindi pwede. Gagalit si mama eh. Pwede nanay mo yung pagmadrehin mo. Putol nito sa sasabihin ko. Veronica, ito ng oras para maging malaya naman tayo, no? Go! Sagapin mo yung si Pogi. Hindi ko alam pero biglang lumakas ang loob ko. Ayokong suwayin ng mga magulang ko. Pero mas malakas ang hatak sa akin na tulungan ko ang lalaking nasa altar. Sandali, kailangan maganda ka. Tinanggal ni Jam ang belo sa ulo ko. Ayan, perfect! Go sister, humayok at magpakarami. Huminga ako ng malalim bago maglakad palapit sa altar. Nagulat naman ang lahat dahil sa aking pagsulpot, lalo na si Father. Father, tuloy ho ang kasal. Sabi ko at ngumiti. Ikasal niyo ho kami. Who are you? Singhal sa akin ang maarteng bride ni Pogi. Mama mo. Inirapan ko siya bago agawin sa kanya ang bulaklak. Doon ka na, maging bisita ka na lang ng kasal namin. Lumapit ako kay Pogi na tulala lamang. Hindi to nagsasalita at tahimik lamang. Why are you marrying me? Bahagya akong nagulat nang magsalita ito. Do you need money? Can't you see? I'm blind. Nakikita ko. Sagot ko. Basta, pareho lang tayong makikinabang sa kasal na to. Hindi ko rin kailangan ng pera mo.
Are you planning something? Basta. Hindi ulit to nagsalita. Kahit mukhang gulantang pa rin si Father, ikinasal pa rin kami nito. Medyo kinabahan pa ako dahil parang ayaw pa nitong si Pogi, pero wala na rin siyang nagawa. Ipinapahayag ko na kayong dalawa'y mag-asawa na, sabi ni Father. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Hala siya? Halikan daw? Teka, wala pa akong first kiss. Hindi ko pa alam kung papaanong humalik. Tumikim ako bago humarap sa asawa ko. Kinabahan ako at kumabog ang dibdib ko. Sa sobrang kaba ko, pisngi ko lang ang pinahalik ko sa kanya. Sorry na, wala pa akong first kiss eh. Bulong ko sa asawa ko. Pisngi-pisngi na lang muna tayo ha? Hindi naman to kumibo. Huminga ako ng malalim bago balingan si Father. Father, salamat po sa pagtanggap sa akin sa simbahan, pero wala po talaga sa puso ko ang pagmamadre. Gusto ko po kasing bumuo ng sarili kong pamilya. Pero wag po kayong mag-alala dahil patuloy pa rin akong maglilingkod kay Lord. Ngumiti si Father. Masaya ako para sa iyo, Veronica. Naway maging masaya kayo ng iyong asawa. Ngumiti lamang ako bago hawakan sa kamay itong asawa ko. Binabawi pa nito ang kamay niya pero huminto rin siya nang pasimple ko siyang sipain. That's my best friend! Sigaw ni Jam at kumaway sa akin. Maghahanap din ako ng akin. Mag-intay ka lang. Natawa lamang ako bago ibalibag sa kanya ang bulaklak ko. Nang makalabas kami nitong asawa ko, sumakay kami sa isang kotse. Agad ko namang tinanggal ang pagkakahawak ko sa kanya. Alam mo ba kung anong pinasok mo? Tanong nito. Oo, sagot ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapabigat sa'yo. Maghahanap ako ng trabaho ko para hindi ako makahingi ng pera sa'yo. Ang gusto ko lang ay may matutuluyan. Miss, walang divorce sa Pilipinas. Sinabi ko bang meron? Napairap ako. Basta kasal na tayo, wala ka nang magagawa. Siguro naaawa ka sa akin kaya sinalo mo ko sa kahihiyan. Sabi nito bago mapatawan ng pagak. Alam mo bang ayaw kong kinaawaan ako? Bulag ako pero hindi naman ako tanga. Hindi ako naaawa sa'yo, okay? Napikon lang ako dun sa bride mo. Sagot ko. Bakit ba kasi tanga kayong pumili ng pag-ibig? Siya pa yung may tono na parang disappointed. Ikaw nga ang mukhang lugi sa kanya. Ay nako. Napahinga ako ng malalim. Huwag ka ring mag-alala dahil mabuting tao ako. Train kaya ako sa simbahan para maging isang ganap na madre. Madre? Pero nagpakasal? Nagsalita ang driver ng kotse. Nakalimutan kong may driver pala. Hindi pa ako madre. Sagot ko. Ang totoo ayoko rin namang magmadre. Gusto kong magkaroon ng sariling pamilya ko. Kaso masyadong pala desisyon ng parents ko at gusto akong magmadre. Hindi nila alam, masama ang budhi ko. Hindi naman totally masama, medyo lang. Natawa naman tong driver ng asawa ko. Mukhang ang saya mong kasama. Siguradong magkakasundo kayo nitong si boss. Sabi nito. Ako pala si Rainiel, gwapong driver at assistant ng asawa mong si Maximo. Tumango naman ako. Ako nga pala si Veronica, dating magmamadre pero may asawa na. Huwag ka mag-alala, magiging mother ka pa naman. Literal na mother nga lang. Nagtawanan kami ni Rainiel. Grabe same humor kami. Kakakasal lang natin pero nakikipagtawanan ka na agad sa ibang lalaki? Nagsalita si Maximo. Kasama pala namin siya? Seloso ka naman masyado. Pabirong saad ko. Huwag ka mag-alala, hindi ako cheater. Kahit wala tayong pagmamahalan sa isa't isa. Loyal pa rin ako sa'yo, no? Suplado? Nalaman ng parents ko ang kagagahan ko. Kaya't napauwi ako nang wala sa oras. Wala sila nang dumating ako sa bahay kaya't nag-impake agad ako. Alam ko na kasi ang mangyayari. Veronica! Galit na sabi ni Mama nang makauwi sila. Wala akong utang na loob. Pangungun ako sa kanya.
Masyado akong suwail na anak at walang patutunguhan ng buhay. Manang-mana ako sa ate ko. Hay nako, isa akong sakit sa ulo. Lalayas na ako. Mas masakit kasing marinig kapag sa kanila galing, kaya pinangunahan ko na sila. Ma, pa, salamat po sa lahat. Lalayas na po ako. Nakangiting sabi ko. Hindi na po ako babalik hanggat hindi ako nagmamadre. Hindi na sila nakapagsalita kaya't mabilis akong umalis. Mas mabuting itakwil ko ang sarili ko kaysa sila pang magtakwil sa akin. Nakakaiyak kaya yun. Sa buhay, mas magandang advance ka ring mag-isip. Nag-commute lang akong pauwi sa bahay ng asawa ko. Gusto pa nga akong samahan ni Rainiel, kaso aalis sila ni Maximo kaya't hindi na ako nagpasama. Ma'am, saan po kayo magkakwarto? Tanong ng maid ni Maximo. Sa katabing kwarto na lang po ni Maximo, sagot ko. O kaya kahit saan po, basta yung hindi kami magkasama. Alam kong nagtataka ito pero tumango na lamang siya. Kahit mag-asawa kami ni Maximo, ayoko na iisang kwarto namin. Mamaya masaniban pa ako ng makiring espiritu at magapang ko pa siya. Dumiretso ako sa sofa at kinuha yung magazine kung saan may list ng pwedeng pagtrabahuhan ko. Naghahanap kasi ako ng work, kaso ang hirap makapasok. Ang background ko kasi ay tungkol sa pagmamadre ko. Mag-apply na lang kaya ako sa kumpanya ni Maximo? Wala sa sariling tanong ko. Nahihiya naman akong magsabi kay Maximo. Palagi pa naman niya akong inaaway. Parang lagi siyang may dalaw. Napahinga ako ng malalim bago ibaba ang magazine. Sumandal ako sa sofa at tumingala. Wala sa sariling napasigaw ako nang bumungad sa akin ang mukha ng masungit kong asawa. Nandiyan ka na pala? Saad ko nang makabawi ako sa pagkagulat. Bakit kasi hindi ka kumikibo? Naglakad itong paupo sa tabi ko. May stick guide siyang hawak. Ayaw niya nang inaalalayan siya dahil naiirita siya. Bakit ka tunog problemado? Tanong nito. Wala akong mahanap na trabaho. Sagot ko. Baka may hiring dun sa kumpanya mo. Ipasok mo naman ako. What's your background? Ito oh. Ipinakita ko sa kanyang portfolio. Are you stupid? Sa tingin mo ba mababasa ko yan? Napipikong saad niya. Napanguso naman ako. Sorry. Bulag nga pala siya. Nakalimutan ko. Hindi kasi halata sa kanya eh. Normal kasi siyang kumilos. Ano, yung tungkol sa pagmamadre ko ang background ko? Sagot ko. Wala kasi akong work experience eh. Masyado kasi akong pinag-focus nila mama sa kagustuhan nilang pagmadrehin ako. Kaya iyon, focus lang talaga ako. Ano yun? Magseseminaryo ka sa opisina ko? Sarkastikong tanong nito. May alam ka naman ba sa mga opisina kung sakali? Wala, pero madali naman akong matuto. Nakangiting sagot ko. Bakit? Ipapasok mo ako sa kumpanya mo? You can be my assistant, sabi ni Maximo. Personal assistant, to be exact. Pero assistant mo na si Rainiel, di ba? Sagot ko. Baka mawalan ng trabaho si Rainiel niyan. Kawawa naman yung tao. Bakit? Bawal bang dalawang assistant? Ang sungit talaga. Marami ang ginagawa ni Rainiel kaya pwedeng ipasa ko sa iyong iba. Sige po. Tugon ko. Kailan ako mag-uumpisa nang maihanda ko ng sarili ko? Tomorrow. Sagot niya. Tumango naman ako. Sige, magpapaturo na ako kay Rainiel ng mga gagawin ko para hindi ako pumalpak. Bakit kay Rainiel ka magpapaturo? Sino bang asawa mo sa aming dalawa? Kung palaging siyang bukang bibig mo, dapat sa kanya ka nagpakasal. Napanguso naman ako. Bakit ba napakasungit niya? Pwede naman niya akong kausapin ng mahinahon. Oo na, sa'yo na ako magpapaturo. Sagot ko. Masyado mong pinapairal ang pagiging seloso mo. Sinabi ko naman na sa'yo na ikaw lang ang labidabs ko. Tsk. Tumayo ito. I'll teach you later. Magpapahinga lang ako. Okay po. Madapa ka sana. Siyempre hininaan ko ang pangalawang sinabi ko at baka mahampas niya pa ako ng stick na hawak niya.
Kaso, nagdilang anghel yata ang bibig ko. Natalisod ang masungit kong asawa at nadapa. Nagmamadali naman akong lumapit sa kanya at tinulungan siya. "Don't touch me. I can handle myself." Inis na sabi nito bago bahagyang itinulak. "Doon ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo." "Ikaw na nga ang tinutulungan eh. Sobrang sungit mo pa." Inis ko ring sabi. "Ang taas ng pride mo." "Hindi naman kasi ako tanga." "Anong hindi? Nadapa ka nga eh." Napasabunot ako sa ulo ko dahil sa sobrang inis. "Alam mo, hindi masamang humingi ng tulong. Okay? Diyan ka na nga. Madapa ka sana ulit." Padabog akong umalis doon. Nilakasan ko talaga ang padyak ng aking paa para maramdaman niya kung gaano kong kagalit. Maximus' point of view. Until now, I can sense that she's still mad at me. Hindi ko naman sinasadya yun. Nabigla lang ako. Pakiramdam ko kasi, pabigat ako kapag tinutulungan ako. At pakiramdam ko, may iwan na naman ako kapag pabigat ako. Magmula nang mabulag ako, naging insecure na ako. Ayokong tinutulungan ako kasi parang nagiging walang silbi ako. "Boss, may problema ka ba?" Narinig ko ang boses ni Reniel. Sa lahat ng tao, si Reniel lang ang nagstay, kahit pa palagi akong galit. "Parang may problema kayo ni Veronica." Dagdag pa nito. "Nag-away po ba kayo?" "Paano mo nasabing galit siya?" Tanong ko. Yung mukha kasi parang nilukot na papel, tapos ang haba-haba ng uso." Sagot nito. "Panay rin ang irap sa'yo." Tinatanong ko siya pero hindi naman sumasagot. Hindi naman ako kumibo at napahinga na lamang ng malalim. Anong magandang gawin para makipagbati sa babae?" Maya-maya'y tanong ko. "Tama ka ng pinagtanungan, boss. Kahit hindi ko nakikita, alam kong naupo siya. Alam mo, boss, expert ako sa mga babae." "Just answer my question, Reniel." "Eto na nga po." Kapag galit ang babae, dapat magsorry ka at daanin mo sa suyo. Bigyan mo po ng bulaklak at iparamdam mo pong ikaw ang nagkamali. Bakit ako? Siyang may kasalanan. Reklamo ko. Bigla niya akong tinulungan eh. "Boss, kahit baliktarin mo pang mundo, ikaw ang may kasalanan." Tugon na Reniel. "Wag hong mataas ang pride. Hindi sa lahat ng oras independent ka. Try mo naman pong magpakumbaba." Hindi naman ako nakapagsalita. Alam ko hong takot kang magmukhang pabigat at maiwan na naman. Pero iba si Veronica. Kahit maldita po siya, sobrang sincere naman niya. Dagdag pa ni Reniel. "Ikaw rin, baka ligawan ko siya." Sumama ang tingin ko. "Gusto mong matuluyan? She's my wife, Reniel." "See? She is your wife. Sir, suyuin mo na at ipakita mo ang moves ng isang Maximo. Fighting boss, handa kitang tulungan." Napabuga ako muli ng hininga. "Fine. Ikaw nang bahala." Mahinang sambit ko. "Gawin mo ang lahat para hindi na siya magalit." "Ala, ba't ako? Ang sabi ko lang tutulungan kita." Sagot niya. "Ang gagawin ko lang ho ay bibili ng bulaklak. Ikaw nang bahalang sumuyo, boss." Bago pa ako makapagsalita, narinig ko agad ang mga yabag nitong palayo. Napasimangot na lamang ako at nagtipa sa laptop ko. Kabisado ko naman ang keyboard pero chine-check pa rin ni Reniel ang mga gawa ko. Kailangan kasing masiguradong wala talagang errors or typos. Tahimik lamang ang buong opisina ko hanggang sa tumunog ang alarm clock ko. Senyales na lunchtime na. "Kakain na tayo." Narinig ko ang boses ni Veronica. Tumango naman ako bago tumayo. Kakapa pa ako habang papalapit sa table. Yun nga lang, tumama ang tuhod ko sa kanto ng lamesa. Napamura naman ako sa isipan ko bago tuluyang maupo. Pasimple ko ring hinimas ang tuhod ko. "Masakit ano?" Veronica spooked. "Napapala ng mga taong pang 7-footer ang pride." "I'm fine." Tugon ko. Nagsimula kaming kumain. Tahimik lang kaming dalawa. Tanging ingay lang ng kubyertos ang naglilikha ng ingay sa buong opisina. "Ang selfish nyo.
Hindi nyo man lang hinintay yung gwapo? Si Reniel. Hintayin ng gwapo? O edi wala kaming hihintayin. Wala namang gwapo eh. Sagot ni Veronica. At saka bakit may bulaklak ka? May girlfriend ka rin sa opisina? Babaero ka pala eh. Anong babaero? Sobrang loyal ko kaya. Sagot ni Reniel. Itong bulaklak na ito ay para sa'yo. Ipinabibigay ni Bossing. Peace offering daw. We? Yung mataas ang pride na yan? Magbibigay ng peace offering? Napasimangot naman ako dahil sa sinabi ni Veronica. Reniel, itapon mo na. Ayaw naman yata niya. Joke lang naman. Naramdaman ko ang paghampas sa akin ni Veronica. Alam kong siya yun dahil siya lang naman ang palaging humahampas sa akin. Pero hindi ko naman kailangan ng bulaklak. Isang sorry lang naman ang gusto ko. Sorry. Mahinang usal ko. Hindi ko alam kung anong reaksyon niya. Puro kadiliman lang kasing nakikita ko. Nakakakilig ka. Saad ni Veronica. Ang cute mong mag-sorry. Mas lalong lumalakas ang dating mo kapag nagpapakumbaba ka. Umiwas na lang ako ng tingin. Hindi ako sanay na pinupuri ako ng ganon. Hindi man lang kasi ako nagawang purihin ni Marga, ang ex ko. Boss, namumula ka. Aba, wala sa samahan natin ang nagpapakilig ng babae. Saad na Reniel. Shut up! Masungit kong usal. Tumawa ang dalawa. Boss, siguradong mas lilitaw ang kilig mo kapag nakita mo ang ganda ni Veronica. Sabi ni Reniel. Alam kong nakangisi siya. Masasabi mo na lang na nasa tamang babae ako. Masyado lang siyang maldita, boss. Eh kung hampasin ko ng plato yung bunganga mo. Banta sa kanya ni Veronica. Wag mo akong siraan sa asawa kong pogi. Kababati nga lang namin baka mag-away na naman kami. Asawa kong pogi? Damn! 3 salita lang yun pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Gusto ko ring mangiti sa hindi malamang kadahilanan. Ang daldal nyo, kumain na lang kayo. Seryosong sabi ko. Narinig ko ang bungis-ngisan ng dalawa. Na-curious naman ako sa nangyayari. What? Sa lubong ang kilay na tanong ko sa kanila. Pinagtatawanan niyo ba ako? Hindi assuming ka lang. Sagot ni Veronica. Ang boses nito ay nagpipigil ng tawa. Veronica? Nakaramdam na naman ako ng frustration. Iniisip ko na naman na sana hindi ko na lang namana ang sakit ni Mommy. Kung hindi ko sana to namana, sana hindi ako bulag. Sana nakikita ko mga nangyayari. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Pero agad rin akong kumalma nang may mga palad na sumapo sa magkabilang pisngi ko. Alam kong kamay ni Veronica yon dahil ramdam kong safe ako at hindi nag-iisa. Huwag ka nang magalit. Malambing na sabi ni Veronica. Natatawa lang kami dahil ang cute mo kapag namumula. Kahawig mo si Angry Bird. Damn, her voice sounds like an angel. Thank you sa flowers, Maximo. Sobrang na-appreciate ko dahil first time kong makatanggap. Saad niya pa. Plus points ka na sa akin ulit na pogi ka. Lumambot na lang biglang ang ekspresyon ko at umusli ang isang ngiti sa aking labi. Thank you for appreciating it, Veronica. For the first time, I felt like I'm special. Naramdaman ko ulit na may halaga ang buhay ko nang dahil kay Veronica. Veronica's point of view. May itinatagong kabutihang loob din pala itong asawa ko. Masyado lang siyang na-frustrate dahil sa nangyari sa kanya. Sa ngayon, unti-unti na kaming nagkakasundo. Nahahawakan ko na rin siya at natutulungan. Marunong na rin siyang maka-appreciate. Oh, kamusta ang check-up mo? Tanong ko kay Maximo nang makalabas sila ng opisina ng doktor niya. Sumama ako sa check-up niya pero hindi ako pumasok sa loob. Kinakabahan kasi ako eh. Mas kinakabahan pa ako kaysa kay Maximo. Kailangan ng eye transplant ni boss. Sagot ni Reniel. Sa ngayon maghahanap ako kung saan pwedeng makakuha ng mga mata. Baka pwede na yung mga mata ng isda. Sagot ko. O kaya yung mata ng aso. Tungik, anong tingin mo kay boss hayop? Mata ng taong kailangan yan. Sagot ni Reniel. Joke lang naman. Tinatanggal ko lang ang kaba ko.
Tugon ko. Pero mabuti na rin na may pag-asa pa siyang makakita. Mabuti na yun para makita niyang ganda ng asawa niya. Still no hope, Veronica. Mas malaki kasi ang chance na baka hindi na ako makakita talaga. Sambit ni Maximo. Huwag kang nega. Hinampas ko ito. Makakakita ka, okay? Sayang naman ang ganda ko kung hindi mo man lang makikita. Ang hangin mo. Diyan na nga kayong dalawa't kukuhanin ko yung kotse. Mistulang babaeng nag-flip hair si Reniel bago sumakay sa elevator. Hinawakan ko naman si Maximo at hinila papasok sa isa pang elevator. Maghihintay kami dun sa labas. Nang makarating sa labas, naupo muna kami sa isang gilid. Pinaglalaruan ko ang malalaking kamay ni Maximo. Maximo, anong unang gusto mong gawin kapag nakakita ka na? Tanong ko sa kanya. Honeymoon. Sagot niya. Nagulantang naman ako dahil sa sagot niya. Naging close lang kami na wala ng preno ng bibig niya. Natawa ito. Just kidding. Ay, bakit joke lang? Charot. Ang gusto kong gawin ay gumala kasama ka. Sasamahan kita kung saan mo mang gustong pumunta. Naks, ang sweet natin ah. Tinunggu ko ito gamit ang aking siko. Pero pag-iisipan natin yung honeymoon na sinasabi mo ha? Namula naman ang mukha nito kaya't mahina akong napatawa. Napanguso naman si Pogi bago sumubsob sa aking leeg. Ang cute talagang kiligin. Veronica? Nawala ang atensyon ko kay Maximo at nabalingon sa tumawag sa akin. Ate Venice! Nakangiting bati ko sa kanya. Kamusta na? Okay lang. Nakangiting sagot niya bago haplusin ang malaki niyang tiyan. Eto, malapit ng mga anak sa pangalawa mong pamangkin. Napangiti naman ako. Nakikita kong masaya talaga si ate ngayon, kumpara noong nasa poder siya nila mama. O ikaw, kamusta ka? Pinipilit ka pa rin bang magmadre nila mama? Tanong niya. Oo, sagot ko bago mapatawa. Naging training nga ako sa simbahan pero hindi ko na kinaya kaya nagpakasal na ako. Nilingon ko si Maximo na nag-angat na ng tingin. Gwapong asawa ko pala, si Maximo. Hay, kaswal na bati ni Maximo. Alam kong nahihiya siya, kabisado ko na siya Asawa mo si Maximo de la Fuente? Gulantang na tanong ni ate. Diyos mio, boss yan ang asawa ko. Napatawa naman ako. Ang swerte ko, no? Tumangulang si ate na mukhang gulat na gulat pa rin. Nung nalaman nila mama, pinauwi nila ako. Ayun, bago pa nila ako masermonan at palayasin, nauna na akong sermonan at palayasin ang sarili ko. Natatawang usal ko. Wala na nga akong balita sa kanila Noong dinalaw ko ulit sila, sinabuyan lang nila ako ng tubig. Mataas kasi ang pride ng mga yon, sabi ni ate bago mapailing. O sige na, kailangan ko na magpa-check up. Dalaw kayo minsan sa bahay Ingat sa pag-uwi. Mag-iingat ka rin ate. Kumaway to sa amin bago siya tuluyang pumasok sa loob ng ospital. Nilingon ko si Maximo at nakatingin to sa akin. Bakit ganyan ka tumingin? Parang sobrang in love ka sa akin. Nakangising sabi ko. Whatever. Natawa na lamang ako sa kanyang reaksyon. Maya-maya nga lamang ay dumating na si Reniel. Hinawakan ko agad ang kamay ni Maximo bago kami naglakad patungo sa sasakyan. Ang tagal mo, reklamo ko. Traffic kasi sa parking. Sagot lang niya. Oh, saan tayo mga bossing ko? Uwi muna kami ni Maximo. Sagot ko. Pagpapahingahin ko muna itong labidabs ko at baka masobrahan na naman sa pagod. Labidabs? Sounds corny. Reklamo ni Maximo. Ang arte naman ito sa call sign. Tawagin ko kaya siyang Bruno o kaya Doggy. Love kasi ang gusto ni bossing. Sabat ni Reniel. Love? Labrador? Tumawa ko. Mukhang bagay Palagi pa namang nakaangil tong lalaking to. Do I look like a dog to you, huh? Yumakap sa bewang ko si Maximo at sumubsob sa leeg ko.
Pakiramdam ko ay libo-libong boltahe ng kuryente ang dumaan sa buong katawan ko. Nang kagatin nito ang bandang bato ko at sipsipin. Maximo! Mahinang sambit ko't hindi maiwasang pisilin ang kanyang braso. You're being a bad girl, Veronica. Seryosong bulong nito sa akin. Kung ganito palang mararamdaman ko, araw-araw na lang siguro akong bad girl. Natahimik naman ako hanggang sa makauwi kami. Nilugay ko tuloy ang buhok ko dahil pansin kong namula ang leeg ko. Hoy! Sira ulo ka. Sita ko kay Maximo nang makapasok kami sa kwarto niya. May marka yung liig ko. I wish I can see it. Siniguro ko kasing bagay sa'yo yung ginawa kong marka. Nakangising sambit niya. Sisinghalan ko sana siya pero napatigil ako dahil sa hotness niya. Nagtatanggal kasi ito ng butones ng polo niya habang nakangisi siya. Mukhang sinusubok ako ni Lord. Baka may makakita nito. Mahinang sambit ko. Naglakad naman sa gawi ko ang asawa kong nakatopless. Ayan, naging close lang kami. Mahilig na siyang mang-akit. Mas mabuti nga yun eh. Para malaman nilang akin ka na. Nakangising sabi niya. She, may gulay naman, oo. Pakiramdam ko, may panting mababasa ngayon lang. Ang dami mong alam. Matulog ka na nga. Pag-iiba ko ng usapan bago siya hawakan sa kamay at dalhin sa kama. Mabuti na lang at hindi niya nakikita ngayon kung gaano kong kapula at kakabado. Nang mapahiga ko na siya, akmang aalis ako pero hinila ako ng loko. Sa isang iglap din ay napagpalit niya ang pwesto namin. Siya nang nasa ibabaw ko. Akala ko kumot lang ang iniibabawan, pati pala asawa. Maximo! Gamit ang isang kamay, hinaplos nito ang mukha ko pababa sa aking labi. Veronica, can I kiss you? Halos pabulong niyang tanong. I want to taste the lips of my wife. Wala sa sariling napatango ako. Mukhang nararamdaman niyang tumango ako dahil yumukod siya at hinalikan ako. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang magkalapat ang labi namin ni Maximo. Pakiramdam mo rin ay may kung anong kumiliti sa aking kalooban. Biglang gumalaw ang labi ni Maximo. Hindi ko alam ang gagawin kaya't sinundan ko na lamang ang ritmo ng kanyang labi. Hindi ko maiwasang mapaungol ng kagatin niya ang pang-ibabang labi ko at ipasok ang dila niya sa loob ng aking labi. Nagiinit ang katawan ko dahil sa palitan namin ng halik. Mas lalo akong nag-init nang maramdaman kong isang matigas na bagay na tumatama sa puson ko. Oh no! Bold! Natigil si Maximo sa ginagawa ng may sumigaw. Oh my goodness! My virgin eyes! Hindi kayo marunong gumawa ng milagro, no? Hindi nyo sinasara yung pintuan. Parang sarap sa kalin ngayon ni Reniel. Nakakagigil siya. Kunwari pang nakatakip ang mata ng loko, nakasilip naman siya sa pagitan ng kanyang daliri. What the? Leave Reniel! Singhal sa kanya ni Maximo. O eto na nga boss, eto na nga. Sagot ni Reniel. Enjoy the French kiss. Kasabay ng pagbato ni Maximo ng unan ay ang paglabas at pagsara ng pinto ni Reniel. Bigla naman akong nahiya ng kaming dalawa na lamang ni Maximo. Itutuloy ba natin? Nahihiyang tanong ko. Nabitin kasi ako eh. Akala ko first kiss ang mangyayari. First lap-lap pala. Charot lang. Sa susunod na ulit. Sagot ni Maximo bago mahiga sa tabi ko at yakapin ang aking bewang. Baka kasi hindi ako makapagpigil ngayon eh. Naramdaman mo naman kung gaano kagalit ang alaga ko, hindi ba? Napalunok naman ako bago tumango. Oo. Sa susunod ko na siya mas ipararamdam sa'yo. Let's just rest for now, my wife. My wife? Bad trip, kinikilig ako. Maximo's point of view. Sa isang pitik, natagpuan ko na naman ang sarili kong nababaliw sa isang babae. Hindi lang basta nababaliw. Baliw na. Boss, mukhang tinamaan ka na kay Veronica. Ni Reniel, tama ba tong nararamdaman ko? Wala sa sariling tanong ko. Tamang-tama, boss. Tugon ni Reniel. Hindi lang yan magiging tama kapag 10 ang minamahal mo. Just like you?
Tinaasan ko siya ng isang kilay. Kaya ka na traffic sa parking, hindi ba? Sabay-sabay kasing sumulpot ang mga babae mo. Boss, isa lang talagang babaeng mahal ko. Ex ko lang yung mga yun. Sagot nito. Teka nga, ikaw ang topic natin, boss eh. Huwag kang chismoso sa buhay ko. Sabi ng palaging inaalam ang chismis sa buhay ko. Sarkastikong sabi ko. Tumawa lamang ito. Alam mo kasi, boss, natigilan kami nang may narinig kaming kalabog. Napatayo naman ako nang wala sa oras. Anak ng butete, bakit ka lumalangoy dyan sa sahig? Narinig kong sambit ni Reniel. Veronica, pangarap mo bang maging isda? Why? What happened? Alalang tanong ko. Boss, mukhang mas naunang ma-fall si Veronica. Ayan o, lagapak sa sahig. Sagot ni Reniel. Tumatakbo kasi papasok ng office. Excited yatang makis ka ulit. Sira ulo! Singhal sa kanya ni Veronica. Tinatakbuhan ko lang yung ex ni Maximo. Nakita ko kasi sa CR at sinabing iiwan ako ni Maximo. Sinabuyan ko ng tubig kaya tumakbo ko papunta rito. Maximo! Ilabas mong babaeng yan! Narinig ko ang boses ni Marga. Pucha, may diablo! Tarantang sabi ni Reniel. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Nakarinig lang ako ng mga kalabog. Magtatanong pa sana ako pero may humawak sa kamay ko at hinila ako paupo. Huwag mong pansinin yung sumisigaw. Ako lang pansinin mo. Sabi ni Veronica. How are you? Alalang tanong ko. May masakit ba sa'yo? Akin na, hihilutin ko. Masakit yung bandang balikat ko eh. Sagot niya. Hilutin mo at baka napilayan ako. O sige, tumalikod ka na. Ilang segundo lamang ay inumbisahan kong masahihin ang balikat niya. Pababa sa balakang niya. Bahagya pa akong nagtataka dahil medyo malambot ang ibabang balikat niya. Ang lambot, hindi mapigilang saad ko. Tinapik naman ito ang kamay ko. Paano hindi lalambot yan? Dibdib ko yung hinihimas mo. Nag-init naman ang buong mukha ko dahil sa sinabi niya. Akala ko likod. Medyo patag din kasi. Mukha ka kasing nakatalikod kahit nakaharap ka. Tumatawang sabi ni Reniel. Sabi ng lalaking itlog lang ang malaki. Sagot ni Veronica bago ko tapikin. Ayan, nakatalikod na ako. Hilutin mo naman oh. Hinilot ko naman ang likod niya pababa sa kanyang balakang. Kumakalabog pa rin ang pinto at sumisigaw si Marga pero wala akong pakialam. Ang atensyon ko ay na kay Veronica lamang. Nasa gitna ako ng paghilot sa kanya nang biglang sumakit ang mga mata ko. Napatigil naman ako at agad na pasapo sa aking mga mata. Hoy, ayos ka lang ba? Alalang tanong ni Veronica. Masakit na naman bang mga mata mo? I'm okay, sagot ko. May naramdaman akong tumulo sa gilid ng aking kanang mata. Dumudugo! Tarantang sabi ni Veronica. Reniel, dali natin sa ospital si Maximo. Dumudugo yung mata niya. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari dahil nakaramdam na ako ng hilo. Nang magising ako, alam ko agad na nasa ospital na ako dahil sa amoy. Maximo! May humawak sa kamay ko at alam kong asawa ko yun. Mabutit gising ka na. Sobra akong nag-alala sa'yo eh. Sorry for worrying you, my wife. Malambing kong saad. Maayos na ako. Huwag ka na mag-alala. Maximo, kailangan mo raw operahan sa susunod na linggo. Sambit nito. Dinala niya ang aking kamay sa kanyang mukha. Delikado na raw kasi kapag hindi ka pa naoperahan. Baka raw dumiretso pa sa utak ang namamagang ugat sa mga mata mo. O sige, magpapa-opera ako. Nakangiting sagot ko. Huwag ka nang mag-alala, okay? Hindi ito nagsalita. Ilang sandali lamang ay naramdaman ko ang mainit nitong yakap. Huwag kang mamamatay ah. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta kapag nawala ka. Humihikbing saad nito. Hindi na ako pwedeng umuwi sa amin dahil baka mabugbog ako doon. Bawal na rin akong mag-Madrid, kasal na ako. Hey, huwag kang umiyak. Kinapa ko ang kanyang muka at pinunasan ang kanyang luha. I'll be okay. Makikita ko pang maganda mong muka, di ba? Naramdaman ko namang itinango niya ang kanyang ulo.
Ngumiti naman ako bago yumukod at halikan siya. Kaso, mukhang hindi labi niyang nahalikan ko. Ilong ko yan. Natatawang sabi nito. Mukhang balak mo pang higupin yung sipon ko ah. Napangiwi naman ako. That sounds gross. Joke lang, orte mo naman. Sabi nito. O sige na, ako na lang ang hahalik sa'yo para hindi ka na mahirapan. Ngumiti naman ako. Mas lalo kong napangiti nang maramdaman ko ang pagdampi ng labi ni Veronica sa aking labi. Alam kong labi niya yun dahil kakaiba ang epekto sa akin. Boss, ang sarap pala ng lips mo. Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Reniel. Kung alam ko lang, sana noon pa kita hinalikan. What the heck? Singhal ko sa kanya. Huwag mo akong bibiruin ng ganyan at baka hindi kita matansya ha. Seryoso ako, boss. Bala ko ang agawin na kita kay Veronica eh. Reniel! Narinig ko ang tawanan nilang dalawa ni Veronica, kaya't napasimangot na lamang ako. Kapag nakakita talaga ako, bubugbugin ko itong si Reniel. Kakainis. Veronica's point of view. Ngayon ang operation ni Maximo. Sobrang kaba ko. Nakanta ko na nga ang lahat ng nursery rhymes eh. Nakailang tubig na rin ako. Veronica, umalma ka nga. Hinila ako ni Reniel at pinaupo. Naihilo na ako sa kakapaikot-ikot mong babae ka. Reniel, kinakabahan ako. Sagot ko. Huwag kang kabahan at baka matay ka pa dyan. Anya, magiging maayos yan si Bossing, okay? Masabang diablo yun kaya't mahaba ang buhay nun. Huwag kang ang basher. Mabait ang asawa ko no. Masungit kong sita sa kanya. Sus, ngayon nababaitan ka na. Dati nga binabackstab mo yun sa akin eh. Umirap to sa akin. Plastic ang babae ka no? Gusto mong maoperahan ng walang anesthesia? Banta ko sa kanya. Tumayo ang loko. Mas stress ka munang mag-isa dyan. Bibili lang ako ng pagkain at gutom na ako. Hinayaan ko siyang umalis. Napahinga naman ako ng malalim bago mapayuko. Wala akong magawa kaya't pinaglaruan ko na lang ang kuko ko. Pinapapunta ko si Jem sa ospital para may karamay ako sa kaba. Kaso mamaya pa siya makakapunta at may trabaho pa siya. Nasa ganoong posisyon ako nang dumating ang lola at tiyahin ni Maximo. Kasama nila si Marga. Kamusta ng apo ko? Tanong ni Lola Mia. Wala pa pong balita. Sagot ko. Pero alam ko pong magiging okay siya. Magkasundo kami ng lola ni Maximo. Itong tiyahin niyang hindi dahil makamarga to. Palibhasa kasi magkamukha sila. Nandito na kami, pwede ka nang umuwi. Sabi ni Tita Josephine. Si Marga nang bahala kay Maximo. Tama, sabi ni Marga. At bakit siya nga alis? Si Veronica ang asawa ni Maximo. Sabi ni Lola Mia. Marga, ikaw ang umalis dahil wala ka namang lugar dito. Masaya ng apo ko kaya't wag mo na siyang guluhin. Lola, pwede na akong bumalik kay Maximo. Makakakita na siya kahit hindi na siya magiging pabigat. Proud na sabi ni Marga. Isa pa, ako naman ang mahal ni Maximo eh. Sadyang pa lang ang malanding yan. Hindi naman ako nakapagpigil. Bumuelo ako at pinalipad ang kamao ko sa mukha ni Marga. Ayun, sabog ang mukha ng bruha. Ikaw ha? Huwag mong gawing laruan si Maximo. Ano sinasabi mong babalikan? Wala kang babalikan, pangit ka. Galit kong singhal sa kanya. At saka hindi pabigat si Maximo. Maldito lang siya pero hindi siya pabigat. At ang kapal na mukha mong babae ka? Singhal sa akin ni Josephine. Oo, kasing kapal ng bilbil mo. Hindi naman to nakapagsalita dahil sa sinabi ko. Tingnan lang natin. Sigurado akong babalik sa akin si Maximo. Naiiyak na sabi ni Marga. Dumila na lang ako sa kanya. Padabog namang umalis ang dalawang bruha. Bumuga naman ako ng malalim na hininga at napa-sign of the cross na lamang. Patawarin niyo po sana ako, Lord. Iha, parang mas magandang dalawang sapak ang ibinigay mo sa kanya. Sabi ni Lola Mia. I don't like that woman since day one. Hindi ko nga alam kung bakit nabaliw ang apo ko sa kanya. Baka ho na maling landas lang si Maximo. Tugon ko. Napatawa naman kaming dalawa.
Laking pasasalamat ko nga at dumating si Lola Mia. Bahagya kasing nawalang kaba ko na nararamdaman at nalibang din ako. Hindi ko nga namalayan na natapos na palang operasyon ni Maximo. Dok, kamusta na hong asawa ko? Tanong ko nang makalabas ang doktor. Successful ho ang operasyon. Nakangiting sagot nito. Sa ngayon, hintayin na lang natin ang magiging resulta. Thank you ho, Dok. Naiiyak kong sambit. Sana kuminis pa ang ulo nyo. Kalbo kasi yung doktor. Ang kinis din ng ulo na parang nilagyan ng floor wax. Laking pasalamat ko dahil naging maayos ang operasyon ng gwapo kong asawa. Nagising na rin siya kaya't mas lalong masaya ako. Bakit naman puro gulay ang kinakain ko? Tapos ikaw puro palaging manok. Nakasimangot na sabi ni Maximo. Gagawin mo ba akong kambing? Maximo, huwag ka na magreklamo. Kailangan nating makinig sa doktor eh. Sagot ko sa kanya. Mas importante ang paggaling mo, okay? Napanguso naman siya. Veronica, I want to eat chicken. Napupurga na ako sa kakagulay. Please, can you give me some? Boss, hindi bagay sa'yo magpa-baby. Para ka namang maamong jablo. Sabat ni Reniel. Ang sagwa mo kayang pakinggan. Bumaling naman ang ulo ni Maximo kay Reniel. Kahit may takip ang mga mata ng asawa ko, alam kong masama ang tingin niya sa lalaki. Parang wala ka nang babalikang trabaho bukas, no? Seryosong sabi ni Maximo. Joke lang, bossing. Mabilis na pagbawi ni Reniel. Ang cute mo ang maglambing eh. Parang naakit din akong suyuin ka. Ay ala, tumatawag yung isang investor natin. Mukhang kailangan ako ron kaya mauna na ako Lambingan well na lang sa inyong dalawa. Mabilis na dumampot si Reniel ng isang manok at mabilis na umalis. Mahina naman akong napatawa at napailing na lamang. Baby, where's my chicken? Malambing na tanong ni Maximo. Ayan, nagiging baby niya ako kapag walang tao. Huyo sa akin tong mga nagsasabing hindi ko mapapaamo tong si Maximo. Ang lambing kapag may kailangan Kumuha ako ng manok at itinapat sa bibig niya. O ayan, kagat na. Nakangiting kumagat naman to. Bahagya pang nasagi ng labi niya mga daliri ko. Kaya't bigla akong nakaramdam ng init. It tastes so good. Nakangiting sabi ni Maximo. Pero parang mas masarap ang mga labi mo. Can I kiss you, baby? Para kang sira. Alam kong namumula ng mukha ko. Sa bahay ka na humirit ng kalanturan mo. Mamaya makita tayo ng doktor mo. Sige ka. Baby, wala namang tao eh. Ngumuso ito. Sabi mo, bibigyan mo ko ng kiss pagkatapos kong operahan. O asa na? Pagdating sa kiss, masyadong matandain ang mokong na ito. Pinakiramdaman ko ang paligid. Nang maramdaman kong mukhang wala namang papasok, agad akong dumukwang at binigyan ng halik ang asawa kong pabebe. Saglit lang sana yon pero kinabig nito ang bato ko at mas pinalalim pa ang halik. Wala tuloy akong nagawa kung hindi ang tugunan ng kanyang halik. What's up? Ay! Mukbangan? Mabilis akong napalayo kay Maximo. Bakit ba sa tuwing nag-e-enjoy kami sa kiss palagi na lang may ume-eksena? Wala na ba kaming karapatang mag-kiss ng mapayapa? Mukbangan ni Cyril ha? Si Jam ang dumating. Kasunod niya si Lola Mia kaya nahiya lalo ako. Mukhang itutuloy mo ang pagiging mother mo Yung may anak nga lang. Sira! Inirapan ko siya bago mahinang kurutin si Maximo. Ikaw kasi, sinabi ko namang sa bahay na It's okay baby. Malambing na tugon nito bago hawakan ang kamay ko. Sa nakikita ko, mukhang maayos ang apo ko Nakangising sabi ni Lola Mia. Humihingi na ng kiss Lola naman, wag na po kayong mang-asar. Nakangusong sabi ko. Natawa naman si Lola Mia. Maximo, magpagaling ka na. Bigyan niyo na ako ng apo at gusto ko na ng may inaalagaan ako. Bet ko po yan, sabat ni Jam. Mukhang maganda pa naman ang combination nila.
Lola, malapit na akong gumaling, kaya huwag kayong mag-alala. Sabi ni Maximo. Magkakaapo agad kayo. Napanguso lang ako dahil parang pinagtutulungan na nila ako. Mukhang kailangan kong ma-ready ang pechay ko ah. Mukhang malaki-laki pa naman ang kaibigan nitong si Maximo. Be ready, baby. I will rock your world soon. Bulong sa akin ni Maximo. Parang sira naman to. Nakabuka ka na nga ako eh. Charot lang. Ngayon pa lang magse-search na agad ako ng mga pwedeng gawin para maging handa. Aba, iba pa rin talaga kapag may alam ka. Iwas maganang pempem kumbaga. Ayoko kayang maranasan ang wheelchair na yan. Nakakahiya naman kasi. Maximus point of view. Hindi ko maipaliwanag ang totoo kong nararamdaman. I feel like my whole body is shaking. Kinakabahan at natatakot na rin. Tatanggalin na kasi ang benda sa mga mata ko. Ito na ang araw na makikita ko ulit ang ganda ng mundo. Sawang-sawa na kasi ako sa amoy kaya gusto ko naman tong makita. Slowly open your eyes, Mr. De La Fuente. Sabi ng doktor. Unti-unti ko namang minulat ang aking mga mata. Malabong imahe agad ang bumungad sa akin hanggang sa unti-unti na itong luminaw. Muli akong pumikit at dumilat para masiguradong may nakikita na ako. Shucks, hindi na puro itim ang nakikita ko. Nakikita ko ng paligid. Bossing! Kumaway sa akin si Reniel. Nakikita mo na bang kagwapuhang taglay ko? I can't see anything with it. Tugon ko. Tila nawala naman ang saya sa emosyon nila. Isang mahanging bansot lang kasi ang nakikita ko. Doon na pumalahaw ng iyak si Lola at niyakap ako. Oh, ang apo ko. Sobrang saya ko para sa iyo, Maximo. Sa wakas makakanood ka na ulit ng Bolt. Lola, saway ko sa kanya. Masaya akong makita si Lola, pero bigla akong nahiya dahil sa kanyang sinabi. Ay sus, wag ka nang mahiya. Humiwalay sa yakap si Lola at hinampas. Nakita ko sa computer mo ang collection mo ng mga Bold. Pinanonood ko rin yun. Ganito palang sasalubong sa akin oh. Pero seryoso apo. Sobrang saya ko para sa'yo. Mahal na mahal kita apo ko. Dagdag pa ni Lola. And I love you too, Lola. Nakangiting tugon ko. Sumunod akong lumingon sa taong umiiyak sa tabi ko at nakahawak sa aking kamay. Pakiramdam ko ay nakakita ako ng anghel nang tumambad sa akin ng isang magandang babae. Magandang babaeng puro uhog ang mukha. Maximo. Ngumiti ito sa akin. Nakikita mo na ba ako? Nakikita mo na talaga ang ganda ko? You're my wife. Naibulalas ko. I was about to hug her, pero may mahinang tumulak kay Veronica. At may isang babaeng umakap sa akin. Babe! Masaya akong nakakita ka na. Si Marga. Hindi mo alam kung gaano akong nag-alala sa iyo eh. Ipinagdasal pa nga kita. Nagdadasal pa lang sa tanlista? Narinig kong sabi ni Reniel. Let go of me! Hinawakan kong magkabilang braso ni Marga at inalayo siya sa akin. Bakit ka nandito? Wala nang tayo, hindi ba? Maximo, napag-isip ko kasing mahal kita. Nakangiting sabi niya. Let's start again. Nakakakita ka naman na kaya't hindi ka na magiging pabigat pa sa akin. Ako nang maaalagaan mo. Do I look like a babysitter to you? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Umalis ka rito. Wala ka nang babalikan dahil may asawa na ako. Asawa? Maximo, alam ng lahat na ako ang mahal mo. Confident na sabi nito. Sa akin ka lang naman patay na patay, Maximo. Who said that? Ngumisi ako. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang mahal ko, Marga? Why would I settle for someone like you when I have Veronica? Si Veronica ang mahal ko at hindi na ikaw. Hindi ako naniniwala. Galit na sabi ni Marga. Di wag. Sabat ni Veronica bago ito itulak. Doon ka nga't paharang-harang ka. Umurong tuloy yung luha ko at napalitan ng inis. Moment namin tong mag-asawa tapos makikiepal ka.
My wife. Ngumiti ako kay Veronica bago hawakan ng pisngi niya. I can see you now. Nakikita na kita, magandang asawa ko. Para kang sira. Pabiro itong umirap bago ko hampasin. Ako lang to, Maximo. Huwag mong ipahalatang mahal na mahal mo naman ako at may inggit si Marga. Ako, mahal mo ba ako? Tanong ko. Tatanggapin ko kung ano man ang isagot niya. At gagawin ko ang lahat para lang mahalin niya rin. Papayag ba akong magtukaan tayo kung hindi kita mahal? Ngumiti ito. Wala Nadala mo na ako sa pagtuka mo at paglalambing mo. Damn, parang mas lalo yata akong nahuhulog sa kanya ngayon. I love you, baby. Hinila ko siya't niyakap. Hindi ko rin napigilang halikan ang kanyang ulo. Promise, babawi ako sa iyo ngayon. Babawi ako sa mga pag-aalaga mo sa akin. Tumango lamang ito at mas lalo pang yumakap sa akin. 3 araw din akong nasa ospital bago ako ma-discharge. Hindi ko pa pwedeng masyadong abusuhin ang mga mata ko kaya pahinga muna ako sa trabaho. Baby, punta tayo sa Pangasinan. Pag-aaya ko sa asawa ko. May rest house kami sa tabing dagat. Doon muna tayo ngayong bakasyon. Pupunta tayong beach? Excited niyang tanong. Tumango naman ako. Pwede rin nating isamang pamilya mo. Malaki naman ang rest house doon at mas masaya rin naman kapag marami tayo. Wow! Sama naman ako! Mahina akong napamura sa biglaang pagsulpot ni Reniel. Hindi pwedeng maiiwan ako Masamang tingin ang ipinukol ko sa lalaking nakapang beach outfit na. May salbabidang swan pa ito sa bewang at may shades pa sa ulo. What are you doing here? Masungit kong tanong sa kanya. Naamoy ko kasi ang amoy ng dagat. Sagot niya. Kaya ito, naghanda na ako. Gusto ko siyang tadyakan pababa ng hagdan sa sobrang inis. Sandali tatawagan ko lang si ate at Jam. Sabi ni Veronica bago tumayo. Tatanungin ko na rin sila mama kung gustong sumama. Nang mawala si Veronica sa aking paningin, agad kong hinila si Reniel at ni-wrestling sa kama. Sinigurado ko talagang mahihirapan siyang huminga. You freaking idiot! Gigil kong sabi. Palagi kang epal sa lambingan namin ng asawa ko May gusto ka ba sa kanya Yak, bossing! Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Nakangiwing sabi nito. Ako? Magkakagusto sa asawa mong maldita? No way! Ganda kaya ng asawa ko. May asawa ka na? Tanong ko. Niluwagan ko na ang pagkakasakal sa kanya at baka matuluyan pa siya. Boss, happily married. Iniangat nito ang kanyang kaliwang kamay. Nakita kong may singsing ang isang daliri nito. Medyo hindi lang magandang relasyon namin ni Mrs. pero goods naman kami. May anak na nga ako Hindi na ako nagulat. Mukhang lolo ka naman Tuluyan ko na siyang binitawan. Wow ano mukhang lolo? Boss, grabe ka na sa akin Nung una tinawag mo akong bansot kahit 6-footer ako. Ngayon naman tinawag mo akong lolo. Mas matanda ka nga sa akin. Sumimangot ito. Boss, hindi kaya karmahin ka na niyan? Kaibigan ko ang karma. Tugon ko. Sige na nga, umalis ka na. Sunduin mo yung pamilya mo at isama sa outing. Alis na at nakakairita yung itsura mo. Oo na, aalis na. Umirap to. Ang pangit mo. Babatuhin ko pa sana siya pero mabilis na itong nawala. Kasabay niya na yung pagdating ni Veronica. Agad ko siyang hinilat niyakap sa bewang. Hindi raw pwede si ate at malapit na siyang manganak, sabi ni Veronica. Sila mama naman, galit pa rin kaya't hindi rin pwede. Si Jam pumayag na. Okay, ihahanda ko ng mga gamit natin. Nakangiting sabi ko. Ako na, magpahinga ka na lang dyan. Malambing niyang saad. Panoorin mo na lang ang maganda at sexy mong asawa. Natawa naman ako bago patakan ng halik ang kanyang leeg. Nakakagigil talaga tong asawa ko. Excited na tuloy akong gumawa kami ng maraming babies. Veronica's point of view. Hindi ko na maitago ang pagiging bata ko nang makarating kami sa beach. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakapunta sa dagat.
dahil nga ayaw akong payagan. Sobrang saya ko. Sa sobrang saya ko, baka luhuran ko ang asawa ko mamaya. Ang itim mo na, sabi ni Maximo habang kumakain kami. Pero maganda ka pa rin. Hindi ko kasi talaga tinantanan ng dagat, kaya ito, nangitim na ako. Ayos lang yun. Ang mahalaga hindi nabawasan ng pagmamahal mo sa akin. Nakangising sabi ko. Veronica, mas nadadagdagan ng pagmamahal ko sa'yo. Tugon niya. Kahit ano yatang gawin mo, palagi lang kitang mamahalin eh. Walang kasawaang lantura na naman, oo. Bakit ba hindi pa kayo matinik ng isda? Sabat ni Reniel, bago balingan ng asawa niya. Mahal, lambingin mo rin naman ako. Naiinggit na ako sa kanila eh. Mama, lambingin mo si Dada. Nakangiting sabi ng batang babaeng anak ni Reniel. Seryoso pala talagang may asawa at anak na siya. Akala ko noon malakas lang ang trip niya. Lambingin mo yung isdang kinakain mo. Masungit na sagot ng asawa ni Reniel. Amaso na talaga. Nakasimangot na bulong ni Reniel. Natawa naman ako at ininggit na lang siya. Mabuti na lang at busy si Jam na makipagbanding kay Lola Mia. Nag-shopping kasi yung dalawa kaya hindi namin kasabay sa pagkain. Pagkatapos namin kumain, naisip muna namin ni Maximong magpahinga. Baka maging kakulay ko na kasi ang uling kapag hindi pa ako nagpaawat. Baby, you look hot with your skin color now. Sabi ni Maximo habang nasa ilalim kami ng shower. Linchak naman kasi itong asawa ko eh. Sabay na raw kaming mag-shower. Napao naman ako. Nagpakita na kasi ng abs eh. You look hot din. Hotdog. Naisagot ko na lang. Hindi ko kasi kinakayang atmosphere sa ilalim ng shower. Pareho kaming walang saplot. Ayokong lingunin siya dahil baka himatayin ako kapag nakita ko ang Tweety Big Bird niya. I love you, Veronica. Napakagat ako sa aking ibabang labi nang halikan nito ang balikat ko. Kahit malamig ang shower, nagiinit pa rin ang aking pakiramdam. Maximo! Pahalinghing kong naisambit ang kanyang pangalan nang simulan niyang papaki ng aking leeg. Ramdam ko ang bawat patak ng kanyang labi. Bawat pagkagat niya sa aking leeg ay tila nagpapabigat sa aking sistema. Pinaharap ako ni Maximo sa kanya at sinimulang halika ng mapusok. Tinugunan ko naman ang halik nito at hindi nagpatalo. Veronica, aangkinin kita. Bulong sa akin ni Maximo habang humahaplos ang kanyang kamay sa aking bewang. Paulit-ulit kitang aangkinin hanggang sa magmakaawa kang tumigil na lamang ako. Napalunok naman ako at wala sa sariling napatango. Good. Now, impit akong napaungol nang sapuhin niya ang isang dibdib ko. Isigaw mo lang ang pangalan ko. Gusto kong marinig na tinatawag mong pangalan ko habang inaangkin kita. Tumangumuli ako. Ngumiti naman ang asawa ko at sinimulang romansahin ang aking katawan. Pakiramdam ko, nakita ko ng manok ni San Pedro ng panggigilan niyang kasilanan ko gamit ang kanyang bibig. Namaos na nga rin ako sa kakaungol. Nakita ko ang manok ni San Pedro nang kainin ako ni Maximo. Nakita ko naman ang ahas na nagpakain ng mansanas kay Eva at Adan nang ipasok niya ang batuta niya sa akin. Sobrang sakit noon. Solid ang sakit. Tagos hanggang backbone. Baby, I'm big. Sabi ni Maximo bago punasan ang luha ko. Don't worry. Sa una lang naman masakit. Hintayin mo akong makabawi at kakabugin kita. Gigil kong tugon. Natawa naman siya bago ko halikan. Nang gumalaw na si Maximo ay masakit pa rin. Pero hindi tumagal ay nababaliw na naman ako sa sarap. Tumitirik pa nga ang mata ko na para akong kinukumbulsyon. Veronica, tignan mo kung paano tayong mag-isa. Sabi ni Maximo. Tignan mo kung paano kang paligayahin ng kaibigan ko. Ungo lamang na isagot ko bago iyo ko ang aking ulo. Mas lalo akong nag-init nang makita ko kung papaanong nag-isa ang kasalanan naming dalawa. Sa ilang minutong pag-iisa namin ni Maximo, nanginig na lamang ang mga tuhod ko at pagod na napasandal sa kanya. We're not yet done, baby.
Bulong ni Maximo bago ako buhatin. 3 rounds pa? 3 rounds pa? Ano ka? Kalabaw? Kahit pagod ako, nagawa ko pa rin magreklamo. Nagiging kalabaw pagdating sa'yo. Nakangising Anya. Sa huli ay wala na rin akong nagawa kung hindi ang pagbigyan siya. Masyarap din kaya. Dahil sa kasabikan naming dalawa, maga ang VJJ ko. Masakit din ang balakang ko. Para akong pinarusahan. Naiiyak na lang ako sa tuwing umiihi ako eh. Babaeng bagong dilig. Iyak dahil sa hapde. Pangaasar sa akin ni Jam. Okay lang yan. Nasarapan ka naman eh. Gusto ko siyang sabunutan dahil sa inis. Here, kumain ka na muna. Sabi ni Maximo bago ko abutan ng pagkain. After that, dadalhin kita sa ospital ha. Wag na, hindi na kailangan ng ospital. Tugon ko. Dito pa nga lang kay Jam na chismosa, nahihiya na ako eh. Tapos titignan pa ako ng doktor. Baby, I'm just worried. Naupo si Maximo sa paanan ng kama bago hawakan ng kamay ko. Baka kung mapano ka niyan eh. Maximo, normal lang yan kapag birhen. Sabi ni Jam bago umitan ng ulam ang plato ko. Magiging okay rin yang si Mother. Sinamaan ko ng tingin si Jam. Buti hindi ka nasusunog sa simbahan ano. Immune na. Sagot nito bago natawa. Diyan na nga kayo, maghahanap din ako ng didilig sa akin. Don't worry, hindi ko rin ipagsasabi ang nangyari. Ikakwento ko lang. Marademonyitang tumawa ito bago naglakad palabas ng kwarto namin. Bakit ko ba naging kaibigan ng lukalukang babae na yun? Are you sure you're okay? Alangang tanong ni Maximo. Dadalhin talaga kita sa ospital. Maximo, okay nga lang ako. Sagot ko. Ngumiti pa ako para ipakitang kaya ko pa naman. Huwag ka na mag-alala sa akin. Okay. Hinalikan nito ang kamay ko. I'm sorry for being rough, baby. Masyado kong nailabas ang gigil ko sa'yo eh. Ang tagal ko kasing nagtimpi. Halata nga, sobra kang nagtimpi. Bukod sa pamamaga ng aking pechay, tad-tad rin ng pulang marka ang leeg ko pababa sa hita ko. Daig pa kasi ang tuta nitong si Maximo eh. Apura kagat. Buti na lang at masarap na paraan ang pagkakagat niya kung hindi na pompyang kong ulo niya. Magpagaling ka na agad. Uulit pa tayo ah. Nakangising sabi niya. Lahat ng posisyon gagawin natin. Lahat ng buong bahay lilibutin natin. Kailangan nating bilisan para magkaroon na tayo ng baby. Napangiwi naman ako dahil sa kanyang sinabi. Para ka palang lobo maging wild. Nakangiwing sabi ko. Siguro namamagari ng palad mo nung nagsasarili ka pa lang. Hindi naman. Natatawang sagot niya. Nag-e-enjoy naman ang palad ko. Sana maging palad ako. Charot lang. But thank you for trusting me. Malambing niyang saad bago muling halikan ang kamay ko. Pakasal na tayo ulit ah. Pakasal ulit? Kasal naman na tayo ah. Baby, nung unang kasal, hindi tayo nagmamahalan. Gusto kong magpakasal tayo na sobrang mahal natin ang isa't isa. Nakangiting Anya. Hayaan mong iharap ulit kita sa altar at manumpa ulit sa harapan. Napangiti naman ako. O sige, magpakasal ulit tayo at mag-honeymoon. Tumawa lang ang loko bago ko halikan. Grabe, wala man lang akong lugi sa asawa ko. Gwapo na, mabait pa. Higit sa lahat, ducks pa. Saan ka pa? Kay Maximo de la Fuente na. Maximo's point of view. Akala ko noon, basta't sinunod mong babae, kayo na talaga. Akala ko noon makukulong na ako sa mundo ni Marga na walang ibang ginawa kung hindi ang paikutin ako. Then I found Veronica. Kung noon sinusumpa ko ang sakit, ngayon nagpapasalamat ako sa naging sakit ko. Yun kasing naging daan para matagpuan ko ang babaeng totoong nagmamahal sa akin. Oh, bakit ngumangal-ngal kayong mag-ama? Tanong ni Veronica na kalalabas lang ng banyo. Napapano ba kayo? Naligo lang siya saglit.
Umiyak na ang kambal naming anak. Kambal ang naging anak namin at pareho pang babae. At kapantay rin ni Veronica ang pagiging maldita ng mga ito. Gusto nilang dumede. Nakangusong sagot ko bago magpunas ng luha. O bakit umiiyak ka rin? Takang tanong niya. Para rin makadede. Nakangiting sagot ko. Umirap naman to bago kuhanin ng 2 bata. 4 years old na ang mga ito pero hindi pa rin maawat. Ayaw pa kasi ni Veronica dahil gusto niyang i-baby pa rin ang mga ito. Hindi naman nag-aanong dumedede ang mga ito kay Veronica dahil may bottled milk din sila. Kumbaga, pampatulog lang nila ang breastfeed. Syempre, pampatulog ko rin yun. Kapag 5 na kayo, bawal nang magdede kay mommy ha? Pagkausap ni Veronica sa kambal na dumedede sa kanya. Tumango naman ang mga ito habang nilalaro ang damit ni Veronica. Ako naman pagkatapos ng kambal nakangising sabi ko. Hampasin kaya kita ano? Sinamaan ako ng tingin ni Veronica. Magtigil ka dyan, katatapos mo lang kagabi. Napanguso naman ako at sinimulan nilang ligpitin ang laruan ng mga anak namin. Babae ang mga anak namin pero puro baril-barilan ang mga laruan nila. Siyempre ako yung palaging target. Wala naman ako magagawa kapag umiyak sila. Nagiging attitude kasi. Mama, dede papa. Sabi ni Maxine habang nakaturo sa akin. Papa dede? Oh, concern sa akin ng mga bata. Kunwaring emosyonal kung saad. Veronica, sila na nagsasuggest oh. Big boy na si papa nyo. Tuwing gabi lang siya dumedede. Sagot ni Veronica sa mga bata. O sige na, sleep na kayong 2. Tumango lamang ang kambal bago bumalik sa pagdede. Ilang minuto nga lang ay nakatulog na ang mga ito. Agad ko namang kinuha sa bisig ni Veronica ang mga ito para hindi siya mangalay. Inihiga ko ang 2 sa playpen bed nila. Hindi kasi pwede sa kama at baka mahulog na naman. Ang lilikot kasi nilang matulog. Baby, kain muna tayo habang tulog sila. Mahinang sabi ko na ikinatango niya lang. Hindi pa kami nagtatanghalian kahit 2:00 na. Naparami kasing merienda namin kanina. Bumaba kami at dumiretso sa kusina. May nakahain na kaya naupo na lang kami at nagsimulang kumain. Masarap na naman yung ulam. Paano ako makakapag-diet nito? Nakangusong sabi ni Veronica. Baby, hindi mo naman po kailangang mag-diet. Tugon ko. Maganda't sexy ka naman palagi eh. Maximo, nadagdagan kaya ang timbang ko. Umiwas to ng tingin. May bilbil na ako tapos ang pangit pa ng tiyan ko. Hindi na rin ako nakakapag-ayos at mukha na akong losyang. Veronica, inabot ko ang kamay niya at hinawakan. Don't be insecure, okay? Maganda ka. Mas lalo kang gumanda at mas lalo kitang minahal. Ngumiti ako sa kanya. Normal lang na madagdagan ng timbang kapag nagkakaroon ng anak. Normal lang din ang stretch marks. Kung pwede nga lang na magbuntis ang lalaki. Gugustuhin ko rin ang ganyang stretch marks. Palagi kang maganda, okay? Nangilid ang luha nito. Sabi kasi ni Marga, ipagpapalit mo na ako. Mas gusto mo raw ang sexy at maganda. Napasimangot ako. Buwisi talaga na Marga yun. Hindi pa rin matahimik ang buhay. May asawa at anak na. Kami pa rin ang ginugulo. Huwag kang makinig kay Marga. Insecure lang yun sa'yo. Sagot ko. Hayaan mo hampasin ko ng platong bibig ng babaeng yun. Natawa naman to. Thank you Thank you kasi palagi mong pinaparamdam na sobrang ganda ko. Nakangiting sabi niya. Salamat din dahil tinutupad mo lahat ng pangako mo. Salamat din dahil mahaba ang pasensya mo. Parang yung talong mo. Veronica, nangako ako sa Diyos kaya tutuparin ko yun. Hinding-hindi kita ipagpapalit at hinding-hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Nakangiting ani ko. Ikaw, kayo na mga bata ang pinakamagandang regalo sa akin ni Lord. Ikaw rin ang pinakamagandang regalo sa akin ni Lord. Nakangiting tugon niya. Hindi man ako naging mother sa simbahan. Naging mother naman ako ng mga anak mong maldita. Palagi kong ipagpapasalamat kay Lord ang buhay na meron ako. Dumukwang ako at binigyan siya ng halik sa labi.
Ilang sandali lamang ay biglang pumasok sa ilalim ng lamesa si Veronica. Akala ko ay nahulog lamang ang kutsara nito. Ngunit gano'n na lamang pag-igdad ko nang sapuhin nito ang alaga ko. Baby! Napasinghap ako nang ilabas niya sa shorts ang alaga ko. What are you planning to do? Kakanta! Nakangising sagot niya bago pataka ng halik ang tuktok ng alaga ko. At sisiguraduhin kong matatamaan ko ang pinakamataas at pinakamalalim na nota. Napayuko na lamang ako sa lamesa at napakayom ng kamao nang simulan niyang isubo ang alaga ko. Sobrang init ng kanyang bibig at sobrang sarap sa pakiramdam. Papa? Napaangat ako ng tingin nang marinig ang boses ng mga bata. Pupungas-pungas ang kanilang mga mata. Putik, ayokong mabitin. Yes? Utal kong tanong. Mama! Sagot lang ni Maxiana. May binili si Mama. Sagot ko. Bakit po? May kailangan po kayo? Wiwi po. Sagot ni Maxine. Oo, sige. Punta kayong CR at susunod ako, ha? Sagot ko. Nang mawala sila sa paningin ko, hinawakan ko ang ulo ni Veronica at sinagad ang alaga ko sa loob ng kanyang bibig. Nang maramdaman kong sasabog na ako, tinanggal ko sa kanyang bibig ang alaga ko at mabilis na pumasok sa ilalim ng lamesa. Pinadapa ko ang asawa ko at sinimulang paligayahin. Quickie lamang ang ginawa namin dahil naghihintay na mga bata. Thank you. Nakangiting sabi ko ng makaraos. I love you, baby. I love you so much. Mahal na mahal din kita, Maximo. Nakangiting tugon niya. Ikaw ang daks na mahal ko. Napatawa ako. Sabay kaming lumabas mula sa ilalim ng lamesa. At pares kaming nagulat na bumungad sa amin ang kambal na may mukhang nagtatanong. Mga anak! Kinakabahang sabi ni Veronica. Mama, anong ginagagawa niyo doon po? Inosenteng tanong ni Maxiana. May pinatay kaming ipis. Sagot ni Veronica bago lapitan ng mga ito. Tara na sa kwarto. Kailangan niyong ituloy ang tulog niyo para lumaki agad kayo, ha? Napatawa naman ako dahil sa kabado at tarantang galawan ng asawa ko. Ang cute niya talaga tuwing kinakabahan siya. I'm so happy and lucky with my life now. Si Veronica at ang mga bata ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. At hindi ako nagsisisi na pinakasalan ko ang babaeng maldita na Veronica ang pangalan. Wakas!